Magandang araw mga kaibigan. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang pag-aaralan po natin ay yung paglalang ng Diyos sa sanglibutan. At saka yung mga nakikita natin mga hayop, yung mga bituin, buwan, o anuman na nakikita natin. Pati ang tao. Paano nga ba nilalang yan mga kaibigan? Alam ko na marami pa rin hindi nakakaalam kung paano nga ba nilalang. Kaya nais ko pong itong pag-aralan natin. Okay? Basahin po natin mga kaibigan sa Genesis, sa aklat ng Genesis sa Kapitulo 1 at mababasa yan sa versikulo 1 hanggang 31. Mababasa po natin kung paano nilalang yung mundo. Sa po dyan, mga minamahal ko mga kaibigan, pag binasa natin yung Genesis 1, versikulo 1 hanggang 5, mababasa po natin dyan mga kaibigan, na ang unang ginawa ng Diyos sa unang araw, mga kaibigan, sa unang araw, ginawa ng Diyos yung langit at yung lupa. Yan po yung unang ginawa ng Diyos. Ang sabi nga niya, no, basahin ko po. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ayan, kauna-unahan ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa. Yung lupa, wala pang anyo, wala pang mapananim yan. At madilim pa sa mga oras na yan. At ginawa ng Diyos ang liwanag. Sinabi ng Diyos sa 3, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag mga kaibigan. At nagkaroon ng liwanag. Sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos mga kaibigan, ginawa yung langit at lupa. Sinabi niya, magkaroon ng langit at ng lupa, magkaroon ng liwanag. At ito po ay nagkaroon ng liwanag. At nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti, ayon sa 4. At iniwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Kaya sa paglalang, naiiba yung gabi sa araw. Kasi sabi ng Diyos, sabi dito, sabi diyan, at hiniwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Doon, hiniwalay. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw. Ayun, doon nag-umpisa. Ang nagtawag pala ng araw ay walang iba kundi ang Diyos. Ha? At ang nagtawag pala ng gabi ay yung Diyos. Sa Kanya pala yung nag-umpisa yung araw at gabi. Sa Diyos po, mga minamahal kong mga kaibigan. At dako tayo sa pangalawang araw. Ano po yung ginawa ng Diyos sa pangalawang araw? Sabi po diyan sa Genesis 1 versikulo 6, magkaroon ng kalawakan sa gitna ng tubig at nahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. Ginawa ng Diyos, mga kaibigan, ang kalawakan. Ha? At sabi sa 8, at tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. Yung kalawakan na yan, na nakikita natin, yung nililiparan ng mga ibon, at yung kilalagyan ng yung bituin, yung kung saan nakalagay yung araw, kung saan nakalagay yung buwan, yun po yung sinabi ng Diyos na ginawa niya sa ikalawang araw. Maliwanag ang sabi diyan, Genesis 1 versikulo 7. At ginawa ng Diyos ang kalawakan at iniwalay sa tubig ng nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan at nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. Ano daw ang tawag ng Diyos sa kalawakan? Langit, mga minamahal ko mga kaibigan. At nagkahapon nagkaumaga ang ikalawang araw. Maliwanag? Sa pangalawang araw, ginawa ng Diyos yung kalawakan, kung saan
Yun ang nakikita rin nating langit. Okay? Sa pangatlong araw, ang ginawa ng Diyos, mga minahamahal ko mga kaibigan, at sabi diyan sa 9, at sinabi ng Diyos, mapisa ng tubig na nasa silong ng langit. Ha? At lumitaw ang katuyuan at nagkagayon, at tinawag ng Diyos ang katuyuan na lupa, at ang kapisana ng tubig na tinawag niyang mga dagat, at nakita ng Diyos na mabuti. Ayan. Sa ikatlong araw, ginawa ng Diyos yung mga dagat. Doon ginawa ng Diyos yung dagat. At sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng damo, pananim at nagkakabinhi, at punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang pagkakahoy, at taglay ang kanyang binhi na sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. Sa ikatlong araw, mga minamahal ko mga kaibigan, ginawa ng nilalang ng Diyos ang mga punong kahoy. Yan, mababasa yan sa Genesis 1, versikulo 11. Yan. Sabi ng Diyos, magkaroon ng mga damo yung lupa, magkaroon ng mga tanim na nagkakabinhi, mga pananim na nagkakabinhi, mga punong kahoy magkaroon, yung na nagkakabunga, yun po ay ginawa sa ikatlong araw. At sa pang-apat na araw, ano po ang ginawa mga minamahal ko mga kaibigan? Ang sabi diyan sa ikaapat na araw, ang sabi diyan, at sinabi ng Diyos magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay sa araw at gabi, at maging pinakatanda at pinakabahagi ng panahon ng mga araw at mga taon, at maging pinakatanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa at magkagayon. At tinawag ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw. Ang malaking tanglaw ay upang magpuno sa araw, at ang maliit na tanglaw ay upang magpuno sa gabi. Nakita rin niya ang mga bituin. Nilikha niya ang mga bituin at mga nilagay ng Diyos sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa, at upang magpuno sa araw sa gabi, upang maghiwalay ng liwanag sa kadiliman. At nakita ng Diyos ng mabuti, at nagkaumaga ang ikaapat na araw. Maliwanag mga minamahal kong mga kaibigan, na sa ikaapat na araw, nilalang ng Diyos yung mga bituin. Yung nakikita nating bituin at saka buwan. At sa umaga naman, nariyan makikita natin yung araw. Yun po ang ginawa ng ating Diyos sa ikaapat na araw, mga minamahal kong mga kapatid. Mababasa yan sa Genesis 1, versikulo 14 hanggang 19. Sa ikalimang araw, mga minamahal kong mga kaibigan, ano po ang ginawa ng Diyos? Basahin po natin sa 20. At sinabi ng Diyos, bukala ng saganang tubig na mga gumagalang kinapal na may buhay, at magsilipat ang mga ibon sa lupa at sa bawat kalawakan ng hipapuwid. Doon nilikha ng Diyos sa ikalimang araw ang mga isda. Ayan, yung mga lamang dagat, ginawa yan sa ikalimang araw. At sabi pa dyan, sa 21, Genesis 1:21, at nilikha ng Diyos ang mga lalaking hayop sa dagat at ang bawat may buhay na kinapal na gumagalaw na ibinugal sa gana ng tubig ayon sa kanyang uri, at ang lahat ng may pakpak na ibon ayon sa kanyang uri, at nakita ng Diyos na mabuti. Ano po ang ginawa ng Diyos mga minamahal ko mga kaibigan sa ikalimang araw? Na yan ginawa ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat. Ano ba yung malalaking hayop? Pating, balyena, o ano pa mang uri ng malaking hayop. Kasama po na yung mga maliit na isda, iba't ibang uri ng isda. Ginawa ng Diyos yan sa ikalimang araw. Kasama lang ginawa dyan yung mga buhay at nagsilipad na mga ibon. Kasama yung mga ibon. At sa 22, at binasbasan ng Diyos at sinabi, kayo magpalanakin at magpakarami, at inyong punuin sa tubig ng dagat at magpakarami ang mga ibon sa lupa.
at nagkahapon nagkaumaga ang ikalimang araw. Maliwanag mga kaibigan na ginawa ng Diyos ang ibon, iba't ibang uri ng ibon, iba't ibang uri ng laman ng dagat sa ikalimang araw. At sa pang-anim na araw ay nais ko pong basahin, minamahal ko mga kaibigan, ang ginawa ng Diyos sa pang-anim na araw. At sinabi ng Diyos, bukala ng lupa ng mga buhay na kinapal ayon sa kanyang uri ng hayop at ng mga kinapal na umuusad na mga gayat sa lupa ayon sa kanyang uri at nagkagayon. Ginawa ng Diyos sa ika-anim na araw ay yung mga hayop, mga minamahal kong mga kaibigan. At nilikha ni Diyos ang lupa, ang ganid sa lupa ayon sa kanyang uri, ang hayop ayon sa kanyang uri, at ang bawat umuusad sa ibabaw ng lupa sa kanya-kanyang uri, at nakita ng Diyos na mabuti. Ano po yung ginawa mga kapatid o mga kaibigan sa ika-anim na araw? Nariyan yung iba't ibang uri ng hayop sa lupa. Ginawa ng Diyos dyan sa ika-anim na araw. Ano po ang kasama na nilalang ng Diyos sa ika-anim na araw? Maliban sa hayop, ginawa ng Diyos ang tao. Sabi po sa 26 ng Genesis 1, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkagayo sila, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, at sa mga ibon, sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Okay? Mga minamahal, nasusundan nyo po. Sa ika-anim na araw, maliban sa hayop, ay ginawa rin ng Diyos ang tao. Na walang iba kundi si Adan at saka si Eva. Sila po yung pinakaunang tao. Mapapag-aralan po natin yan sa mga susunod. Okay? At ano po ang ginawa ng Diyos sa nilalang tao? Ang sabi diyan, at sila'y binasbasa ng Diyos, at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa sa inyong at inyong supilin, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon na sa himpapawid at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Binasbasan po mga minamahal ko mga kaibigan, yung tao na ginawa ng Diyos. Binasbasan sila at sinabi po sa kanila na sila po ay magpakarami. Okay? At sinabi ng Diyos sa 29, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng lupa, at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi ay iyong magiging pagkain. Ano daw po yung magiging pagkain ng unang tao? Yung nilalang ng Diyos na punong kahoy na namumunga. Ito po ibinigay sa kanila ng pagkain. At sabi diyan, at sa bawat hayop, sa 30, Genesis 1:30, at sa bawat hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa himpapawid, at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay, ay ibinigay ko ang lahat na pananim na sariwa na pinakakakain at nagkagayon. At nakita ng Diyos sa 31 ang lahat ng kanyang ginawa, at narito napakabuti. Nagkahapot nagkaumaga ang ika-anim na araw. Maliwanag mga minamahal ko mga kaibigan, na nakita ng Diyos nang matapos na gawin ang lahat kasama po ng mga tao, nakita ng Diyos na yung kanyang ginawa ay napakabuti. Kaya natutuwa yung Panginoon na napakabuti ng kanyang ginawa. Okay? At dumako tayo mga kaibigan sa pang-7 araw. Ano nga ba ang ginawa ng Diyos sa pang-7 araw? Basahin po natin sa chapter 2 ng Genesis. At sinabi at nangyari ang langit, at nayari ang langit at ang lupa at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. Ngayon, tapos na. Tapos na yung... At mga kaibigan, nayari nga ng Diyos ang lahat sa loob ng anim na araw. At sa ika-7 araw, ano po yung ginawa ng Diyos mga kaibigan?
Basahin po natin ang nilalaman ng Biblia. Kung ano po yung ginawa ng Diyos sa ika-6 na araw. Basahin ko po ito sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 6. Yan. Say po dito, at nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng natatanaw sa mga iyon. At sa ika-7 araw, ika-7 days, ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng ika-7 araw sa madlang gawa niyang ginawa. Ano po ang ginawa ng Diyos, mga kaibigan? Pagdating ng ika-7 araw, ang ating Diyos, mga kaibigan, ay nagpahinga sa ika-7 araw sa madlang kanyang ginawa. Okay? At sa 3, at binasbasa ng Diyos ang ika-7 araw at kanyang pinangilin sapagkat siyang pinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Okay? Ano po yung ginawa ng Diyos, mga minamahal kong mga kaibigan? Pagdating ng ika-7 araw, ang Diyos ba ay mayroong ginawa pa? Wala na po. Tapos na po yung paggawa sa loob ng 6 na araw. At pagdating ng ika-7 araw, ang ating Diyos ay nagpahinga po siya. At ano po ang ginawa niya sa ika-7 araw? Ang sabi diyan, binasbasan po ng Diyos ang ika-7 araw at kanyang ipinangilin ang araw ng ika-7 sapagkat siyang pinagpahinga ng Diyos sa madlang kanyang ginawa at nilikha. Maliwanag, mga kaibigan, na ang ating Panginoong Diyos ay yung ika-7 ay kanyang pinahalagahan ng gusto. Ginawa niyang binasbasan niya ang ika-7 araw, ipinangilin at nagpahinga ang ating Diyos na naglalang sa atin, sa ating mga tao. Ang tanong, mga kaibigan, ang Diyos po ba ay napagod sa paglalang? Napagod ba siya? Ang Diyos na ating pinaglilingkuran, kailanman po ay hindi napapagod sapagkat siya po ay Diyos. Subalit, kahit hindi po siya pagod, siya po ay nagpahinga. Bakit po siya nagpahinga sa ika-7 araw? At bakit binasbasan niya yung ika-7 araw? Ha? At bakit kanyang ipinangilin yung ika-7 araw? Mga kaibigan, sapagkat ginawa niya ito dahil ipinapakita niya kung gaano kabanal yung ika-7 araw. Ha? Ang sabi pa dito, ito ang pinangyarihan ng langit at ng lupa, nang likhain ng noong araw, na gawin ng Panginoong Diyos ang lupa at langit. At wala pa sa lupang niyo kanyang parang, at wala pang anumang pananim na tumutubo na pananim, sapagkat hindi pa pinag-uulan ng Panginoong Diyos ang lupa, at wala pang magbubukid ng lupa. Okay? Hanggang dito na lamang, mga minamahal kong mga kaibigan, na umaasa po ako na tayo po ay dahil sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, nalaman po natin yung kung papaano nga ba nilikha yung mundo. Ha? Dahil nakatala mismo sa Biblia. Nakalagay dito sa Biblia kung paano nilalang ang mundo sa loob ng 1 linggo. Napakabuti talagang sa bawat araw ay mayroong ginawa ang Diyos. Ha? At umaasa po ako na kayo po ay nabigyan ng kaalaman sa ating pag-aaral ng Biblia.
Inaasahan ko po na sa mga susunod ay sasamahan niyo po muli ako sa pag-aaral. Ang ating pag-aaralan sa susunod ay yung paano nilalang yung tao. Okay? Paano nga ba nilalang yung tao? Okay? Pag-aaralan po natin yan sa susunod. At pakiusap ko po mga minamahal ko mga kaibigan, i-follow nyo po itong channel ko, YouTube channel, ang Brothers Vlog. Paki-share po and pa-like and syempre po pa-subscribe, please. Okay? Hanggang dito lang po at iniyahan ko po kayo na sa isang maiksing panalangin mga kaibigan. Let's pray. Dakilang Diyos Ama na makapangyarihan po kayo sa lahat. Lord, nagpapasalamat po kami sa oras na ito dahil kami po yung sinamahan, ginabayan ng Banal na Espiritu upang kami po ay mag-aral ng iyong banal na salita. Kami po ay matuto ng iyong banal na salita. Malaman po namin kung ano ang nakapaloob sa Biblia. Aki pong idadalangin ang mga nanonood sa YouTube channel na ito na pakaingatan mo po sila sa pang-araw-araw na buhay. Ilayo sila sa anong ori ng karamdaman at bigyan sila ng masayang buhay. At higit sa lahat, pakaingatan kami na malayo kami sa anumang ori ng tukso ng kaaway. Bagkos makitaan nyo kami na mayroong lubos na pagmamahal po sa inyo. Kalaki po ng aming dalangin ang paghingi po ng kapatawaran sa tuwing kami po ay nakagawa ng pagkukulang pagkakasala po sa inyo. Ito pong aming dalangin at ang lahat ng ito po ay pong hinihiling sa pangalan po ni Jesus. Amen. Maraming salamat po muli mga kaibigan at ligtas na araw po sa inyong lahat. God bless. Bye-bye.